Hello pong muli mga kabayan, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para pang magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ang ating pong Vice President Sara Duterte po ay nasa Kuwait at na nagdaraos po roon ng isa pong event, ang Thanksgiving po mga tambay. At ang ating Vice President ay pinagkaguluhan po ng ating kababayang mga OFW, mga kababayan sa Kuwait. Tingnan po natin ang kaganapan po mga tambay. Ito po yung nangyari na po ito kanina, mga kababayan. Panoorin po natin ang ating Vice President kung paano po pagkaguluhan ng ating mga kababayan sa Kuwait, mga tambay, mga OFW nating kababayan. I love you so much. Grabe, no? Mga kabayan, grabe. Grabe ang nangyayang Hindi magkamayaw ang ating mga kababayan. Ibenta namin ito sa mga nagpapabili ng kape. So sa inyo pala yan, ma'am. Alam na natin na makisig ang mga taga Zamboanga City na mga Pilipino. Mali pa yung pag-abot, Vice President Sara Duterte. Mahal ka na mo. Hindi na lang makita, ma'am. Sobrang liit na talaga nung from Davao City. Davao City. Duterte pa rin kahit ano. Grabe mga tambay, Hindi magkamayaw ang ating mga kababayan. Talagang dinumog po. Dinumog po ang ating Vice President. Paano mo matatalo yan mga tambay? Paano po yan? Paano pa matatalo yan ng mga sugapa, mga sakim sa kapangyarihan, mga greedy na mga politiko, mga magnanakaw, mga demonyong mga politiko umano. Paano nila tatalunin ng isang Duterte? Sige nga, mga kabayan. Kaya nga po pilit na po nila pinababagsak dahil hindi po nila kayang talunin sa malinis na halalan. Never.
Kung malinis na halalan at malinis na laban, ay hindi po kayang talunin ang isang Sara Duterte. Real talk po mga tambay. Grabe po. Hindi lang po mga OFW ang tumatangkilik po sa tunay na leader. Tunay. Hindi weak. Hindi weak na leader. Tunay na leader. At walang karga-arga na pulburon at ng coke. Wala. Pati ang kanyang asawa, walang karga-arga na pulburon at coke. Hindi po katulad ng leader ngayon. Mismo siya ay may karga-argang pulburon at coke umano. At ganun din ang kanyang asawa. May karga-arga ding pulburon at coke umano. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng leader? Mga kababayan, grabe. At saan tayo dinala ng binagoongang Pilipinas? Sa isang damukal na issue ng korupsyon ng 3 taon at pamumulitika at pagbaon sa utang ng mga Pilipino na tayo magbabayad. Kaya dito po mga katambay, nakikita mo talaga, mga kabayan, Pilipino na mismo, tayong mga Pilipino na ang nagpapakita sa mga nag-aambisyon pa na nagpapabagsak sa Vice President. Tayo na mismo nagsasabi na hindi nyo kayang talunin ang Vice President kung hindi ito gagawa ng masama umano. Kaya po, kailangan po mag-ingat po. Yan po ang tangi po nating masasabi. Vice President, magdoble ingat po kayo. Dahil po ang kalaban nyo po sa politika, lalong-lalo po yung nakabalik sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila ito, ay gagawa't gagawa po umano yan. Kahit po ano, para lang po mapabagsak kayo. Hindi po kayo titigilan yan. Kaya mag-ingat po kayo, Vice President. Lalong-lalo po sa mga nakapaligid din po sa inyo. Mahirap na po magtiwala dahil po ang kalaban po ninyo ay mga ahas. Mga ahas, manggagamit, meron pa dyan. Mambubudol. Di po ba ang mga kalaban nyo po, Vice President? Kaya po mag-ingat-ingat po kayo. At syempre po, yung suporta naman po ng mga Pilipino, tayo po ay 100% na po yan. Hindi na po mawawala ang suporta ng mga Pilipino. Lalong-lalo po yung hinahanap at nakita ang tunay at totoong paglilingkod sa bayan. Hindi balat kayo. Hindi ang nagpapakita at nagpapabango lang ay media. At itong sinasabing mga survey, mga kabayan, yan, yung iba kasi politiko, nagpapabango lang na sinasabi sila'y magagaling at matataas ang approval at trust rating nila sa survey at sa media. Yan po ang nagpapalakas at nagpapabango sa kanila. Hindi po katulad ng mga Duterte. Pinababango po sila at pinalalakas sa nakikitang achievement at trabaho nila. Hindi po survey at media. Di po ba mga kabayan? Maraming salamat po, Vice President. Siyempre po, yung sana po mag-ingat po kayo. Siyempre po, mag-ingat at ingatan po kayo. Kami naman po ay sinasama namin po kayo sa mga panalangin at ang dating Pangulong Duterte na kayo po ay maingatan. At kailangan po kayo ng bayan dahil sa nangyayari po lalo sa ating bayan ngayon. Grabe po ang ginagawa po nila. Lalo po sa ating kapirahan. Ibang klase po sila, mga kababayan. Nagsama-sama na po ang mga demonyo at mga hudas at taksil umano sa ating bayan na mga politiko, mga kababayan. Ingat-ingat po, Vice President. At maraming salamat po, mga kababayan. At maraming salamat po sa ating po mga kababayan OFW sa Kuwait. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At siyempre po, nahandyan po ang ating Vice President. Nakakalungkot at nakakatuwa dahil wala kami riyan. Natutuwa kami dahil nakita-kita kayo ng Vice President. Nalulungkot naman kami dahil wala kami doon. Wala kami dyan. Hindi po ba? Pero proud po kami. Proud po kami sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo, mga kababayan nating OFW sa Kuwait at sa buong mundo na may OFW tayong mga kababayan. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani po natin yan. Kung hindi po dahil sa inyo,
bangkarote na po at kung saan na po pupulutin ang ating bansa sa nangyayari po ngayon sa ating bayan, lalo-lalo po sa bagsak na ekonomiya natin, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Isa po kayo sa tumutulong na buhayin at kahit papaano ang ating bansa ay hindi malugmok ng sinasabing diretso sa basurahan dahil nandiyan pa po ang ating mga bayaning OFW na nagbibigay po ng maraming remittance sa ating bansa. Mabuhay po kayo mga OFW. At syempre po, mabuhay po mga Duterte. Ingat-ingat po kayong lahat, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahoo, Solid Maisog ng California, USA, Gina Reyes, Solid din ng DDS, Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Jodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po mga kababayan, sama po natin ang pamilya Duterte. Syempre po ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President, na maingatan po sila sa kapahamakan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin mga kababayan. Tayo rin po, ingat-ingat, doble ingat po. Paalam. Bye-bye.